Ayan, naputol kasi may pumasok dito sa kwarto. Anyway, saan ba? Ano na ba sinasabi ko? So, like sa bonds, diba? Nag-i-issue ng bonds yung mga company kapag umuurang sila. This time naman, nag-i-issue ng shares or ng stocks yung isang company sa mga investor niya as proof na yung mga investor ay merong pinanghahawakan or meron silang ownership sa company, di ba? Ganun yun. So, yung tao, kapag meron siyang hawak na shares or stocks ng company na to, it is a proof or it is a sign, ganyan, isa siyang patunay, yun, di ba? Patunay na meron siyang pagmamay-ari sa corporation na yun. So, kung ilan yung hawak niyang shares or stocks, ganun kalaki yung pagmamay-ari niya. So, bakit pa po kailangan nun? Di ba sa mga sole corporation, wala namang ganun-ganun. Kasi naman, sa sole corporation, isa lang siyang nagmay-ari ng business. Siya yung may-ari, siya nagpapatakbo ng business, siya lahat, di ba? Dito sa corporation, bukod sa marami sila na pwedeng maging may-ari ng business dahil marami sila, kahit gaano karaming tao yung pwedeng bumili ng shares or ng stocks. So, ibig sabihin, lahat ng may hawak ng shares or stocks, lahat sila ay matatawag nating owner ng corporation na yon. So, bukod sa marami silang ganun, hindi pa sila yung actually nagpapatakbo ng business nila, diba? Ina-assign nila yan sa mga board of directors nila. Okay, so basta yung share or yung stocks, yan yung parang papel din yan na proof ng ownership nila sa company. Kaya pag sinabi ng problem na itong company na to ay nag-issue ng stocks, ibig sabihin, nagbigay siya ng stock sa isang tao, yung tao na yun, binili niya yung stocks or yung shares sa company. So, nagbigay siya ng pera or nag-invest siya ng pera kapalit sa stocks. So, yung stocks ay proof of ownership. Okay, so origination, so other transaction, nandyan. Okay, so accounting for share capital. An entity accounts for its share capital using one of the following, the memorandum method or journal entry method. So, pag memo, ibig sabihin nun, memo entry lang, nakalagay lang doon. On January 1, issued gantong shares for this amount, ganyan. Kapag journal entry method, yan yung normally alam natin na pag-e-entry ng mga transaction natin. Although, pag kapag pagre-record lang ng authorized capitalization, ang commonly daw na ginagamit in practice ay memorandum method. Kapag nagre-record lang ng authorized capitalization na. So, ano nga ba yung authorized capitalization? Ito lang yung parang nilalagay lang natin sa record kung magkano lang ba yung total or yung maximum capital na pwede nating makuha. Yan lang yung inallow ni SEC. So, tulad dito sa illustration. On January 1 daw, si ABC Company naka-receive ng authorization from SEC na pwede siyang mag-issue ng 1 million pesos na capital divided into 10,000 shares with par value of 100 per share. So, ibig sabihin, pwede lang siya mag-issue ng 10,000 lang na shares, 10,000 pieces lang, na ang par value ay 100. Kaya ang total nun ay 1 million. So, pag memorandum method, ganyan lang. Talaga lang yan. The authorized capitalization is 1 million. Pag journal entry, ganito daw. Okay. So, puro definition of terms yata muna dito sa part 1 ng part 1. So, authorized share capital. So, eto nga yung represents the maximum number of shares fixed in the entity's authorized articles of the incorporation that can be subscribed and issued to shareholders. Nakalagay kasi yun sa articles of incorporation nila. Ano lang yung number of shares na pwedeng i-issue. Unissued share capital, syempre, from the word unissued, yan pa yung part ng share capital natin na hindi pa na-i-issue. So, for example, ang total na authorized natin ay 10,000 shares, tapos nakapag-issue na tayo ng 4,000, ang unissued ay 6,000, diba? Basic lang. Basta unissued. Kapag yan, magkano i-issued, 4,000. Okay. So, next is subscription. Diba? Kapag nga, inallow na ni SEC, ganito na yung shares na, or stocks na pwede nyong i-issue. Siyempre, ang gagawin ni company,
i-issue niya na yan, di ba? Para makakuha na siya ng kapital or ng pondo galing sa mga investors, di ba? Ibebenta na niya kumbaga or i-issue. So, sa subscription, ito yung first step. Of the total authorized share capital daw, 25% was subscribed at par value and 25% the total subscription was paid. So, ibig sabihin lang nito para formally, parang ano ba yung tawag doon? Formally mag-start na or payagan na yung company na mag-umpisa ng operation nila, kailangan muna 25% ng authorized share capital ay na-subscribe na at 25% ng subscription na yun ay bayad na. So, paano yun? Ang taba naman ito. So, for example, dito sa example natin na to, ang taba naman ito. Okay, ayan. So, for example, sa example natin na to, 10,000 yung authorized sa atin. Ibig sabihin, bago pwedeng mag-start yung operation ng corporation natin, dapat muna daw yung 10,000 ng stocks ay subscribe. Pero wait lang, paano ka nga naman ba kasi makakapag-start ng operation kung wala pang nag-i-invest sa'yo na investors? Wala ka pang pera, wala ka pang kapital. So, kaya usually, kung malaki talaga yung corporation, maraming gustong mag-invest, ganyan, edi hindi na nila problema na magkaroon ng 25% subscription kasi kung maganda yung corporation, ganyan, na tinatayo nila, marami na gustong mag-invest, mabebenta na agad yung mga stocks. Pero, para lang sa batas, if ever hindi nila madaming gustong mag-subscribe, ganyan, dapat minimum muna 25% ay subscribe at 25% ay paid. Ibig sabihin, sa 10,000 na to, dapat 2,500 yung subscribe. Tapos, 20 times 25% pa ulit. So, 2,500. Kasi diba, 25% ng 10,000 ay 2,500. Tapos, 25% ng 2,500 ay 625. Okay. So, ibig sabihin, 10,000 shares. Sabihin natin na piso lang kada isang share yung par value. Kaya, 10,000 pesos lang din yung equivalent ng 10,000 shares. So, dapat, 2,500 shares ay nakasubscribe. Tapos, 625 nun ay bayad na. Wait lang. Ano ba kasi ibig sabihin ng subscribe? So, ibig sabihin, ito pala. Subscription is a contract between the purchaser of shares and the issuer, the corporation in which the purchaser promised to buy shares of the issuing company's stock. So, ibig sabihin ng subscription, meron ng pinirmahan na kontrata yung investor na sinabi niya, sige, bibili ko ng 500 shares sa'yo. So, pumirma silang ganyan na nagkaroon ng agreement na bibili parang reservation, diba? Naka-reserve na dun kay buyer yung 500 pieces of shares. Kaya lang, pwedeng possible kasi na hindi pa niya bayad, pero naka-reserve na. So, ibig sabihin kapag naka-reserve na ay naka-subscribe na. So, dapat 25 numbers ng shares ay naka-reserve na or naka-subscribe na. Meron ng buyers ng mga bibili niyang 25. And then, dapat 25% ng nakasubscribe na yon ay bayad na ng mga investors. So, parang down payment, ganun, diba? Kaya 25% lang yung hinihingi nilang bayad muna. So, paano daw yung journal entry dyan? So, focus tayo sa journal entry method kasi yan lang naman talaga yung ginagamit natin to record the transaction. Okay? So, asan ba yung example nito? So, wala naman sinabi yung problem. So, i-assume na lang natin na sabi dito, sa 1 million. Okay, so ito sa 1 million. So, syempre, kapag 1 million yung authorized share capital natin, 1 million pesos. So, dapat
250,000 pesos yan yung subscribe. Kaya dapat, eto, meron tayong credit sa subscribe share capital na 250,000. 1 million times 25%. And then, dapat bayad na yung 25% ng 250,000, which is 62,500. Kaya may debit tayong cash na 62,500. Paano po yung mga hindi pa bayad? Di syempre, receivable natin yan. Kaya debit, subscription, receivable, 187,500. So, parang ano lang talaga, hindi ba? Iisipin nyo sa concept, parang nagpa-reserve lang sila. Nagpa-reserve sila yung mga investor kapag nagsasubscribe sila. Then, merong down payment yung cash. Then, meron tayong receivable sa kanila. So, ayan. Sabi lang ng SEC or ng law natin sa corporation, before mag-start, mag-operate, yung corporation, dapat 25% subscribe, 25% of the subscribe is paid. Okay. And guys, kapag sinabi nating subscribe share capital, ano ibig sabihin po ba niya naka-issue na yung shares? Hindi pa. Kasi yung shares natin, bawal i-issue yan hanggat hindi pa fully paid. So, hanggat hindi fully paid, hindi ini-issue. Kaya nga parang reservation lang, diba? Okay, so collection of subscription. So, sabi dito on February 1 daw, received full payment for 2,000 subscribed shares. Wait lang, ilan ba kasi yung na-subscribe dito? 10,000 and then 2,500. 10,000 yung number of shares, diba? So, multiply by 25%, 2,500 pieces ng shares yung dapat na subscribe. 2,500 pieces. Multiply natin ng par value, 250,000 pesos yung subscribe. Kaya yun yung entry kanina. So, 25 pieces yung naka-reserve. And then, sabi dito ng February 1 daw, na-receive na natin yung full payment sa 2,000 shares. Okay, so sa 2,000 shares na to, ang bayad lang kasi dito dati, diba, ay 25% lang. Multiply natin ang par value na 100. 2,000 times 100. Ito pala, calculator na lang dito. Paano ba to? Nasaan yung calculator dito? Wala. Grabe naman to. Okay. Sige, hayaan na nga. So, 2,000 times 100 pesos yung par value. 200,000 yung total value ng shares na yan. Kaso, 25% pa lang naman yung bayad noon ng sinubscribe. So, 50,000. So, ang utang pa, 200,000 minus itong 50,000 ng utang pa ng mga shareholders ay 150,000. So kung natanggap na daw natin yung full payment, ibig sabihin natanggap na natin yung buong 150k. Kaya debit cash tayo ng 150,000. Dito pa tayo sa journal entry. And then syempre tatanggalin na natin yung subscription receivable natin na 150,000. And then i-issue na natin yung shares. So pag in-issue natin yung share, laging ang entry ay debit kung ano yung natanggap natin para i-issue yung share na yon, and then credit yung share capital. Wait lang, bakit hindi ganun? Eto, parang ganito, oh. Subscribe share capital, credit share capital. Pero dahil dito sa journal entry pala kasi, nag-entry tayo dito ng subscribe share capital, ayan. Wait lang, bakit unissued share capital yung 200,000?
Anyway, mas tama itong entry na to para sa journal, kahit sa journal entry. Yan yung normal na ginagamit natin. Debit yung subscribe share capital. Kasi tatanggalin natin siya kasi hindi na lang siya subscribe. Credit share capital. So, ibig sabihin kasi pag share capital na lang, yun na yung issued or yan na yung totoong share capital. So, paano na ngayon nangyari ulit? Debit cash tayo ng 150 kasi naka-receive tayo ng 150,000 as full payment. And then, credit na yung subscription receivable kasi syempre mawawala na yan. And then, ide-debit na natin yung subscribe share capital. Debit yung original balance niyan. Kasi, mawawala na sa subscribe, mapupunta na siya sa issued share capital. Kaya, credit tayo ng share capital or issued share capital. So, yun yung gamitin natin na entry. Feeling ko na mali lang to eh. Baka ang purpose niya dyan, ganyan. Issued share capital. Kasi hindi pwede yung unissued. Bakit siya mapupunta sa unissued? Issued na nga yung 200,000 natin. So, baka typo. Okay, so ganyan yung entry. Kapag nag-full payment, dun lang tayo pwedeng mag-issue ng share capital. Okay. So, share capital daw represents the portion of the share capital that is already issued. So, the share capital. Kapag silent lang siya na share capital lang yung nakalagay, ibig sabihin nun, issued na siya. Kasi, pwede rin natin lagyan ng salitang issued kung gusto natin. And then, share certificate, ito rin yung parang bond certificate, is the document, yung papel, na nag-e-evidences ng ownership ng share na yun. Okay, so cash subscription, parang ganito lang rin yan sa una. Yung entry dyan. So, tingnan natin pala dito, yung parang computation ng kung magkano yung total share capital natin. So, meron tayong authorized na 1 million. Yan. Tapos, unissued share capital, paano nakuha yun? Kunin na lang natin yung issued, diba? Kasi yung issued yung makukuha natin. Dito, nag-issue tayo ng 200K. Ba may kulay? Nag-issue tayo ng 200K dyan. Tapos, dito sa pangalaw, nag-issue tayo ng 100K. So, ang issued natin ay 300,000. Ang unissued ay 700,000. Tapos, syempre, ima-minus natin yung unissued kasi hindi pa yan pwedeng i-record as shareholders equity kasi wala pa namang nagmamay-ari niyan. Kailangan lang natin makuha magkano yung issued share capital. Yan lang talaga yung equity natin. Kaso, i-add natin syempre yung subscribe. Kasi yung subscribe, naka-reserve na yan. Kaya lang, hindi pa bayad. Kaya hindi pa siya issued. And then, ima-minus natin yung subscription receivable. Kasi yan yung part. Yan yung part ng subscribe share capital na hindi pa bayad. Kumbaga, ang kailangan lang na talaga natin, ang pwede lang nating i-record as total share capital is yung part ng capital kung saan may bayad na. Diba? So, dito sa issued share capital, pwede kasi yung buong issued na yan, fully paid na yan. Hindi naman tayo nag-i-issue pag di fully paid. Sa subscribe, ang i-record lang natin yung neto lang or yung kung magkano lang yung bayad. Although, ilalagay nga natin dyan yung buong subscribe, ima-minus naman natin yung receivable. Kaya, ang epekto, ang nadagdag lang talaga sa share capital natin is yung magkano lang yung bayad. Which is 312,000. So, ito pala yun. Share capital, pareho pala sila. 300, ay, nangyari. 312,500. Okay. So, classes of share capital. Meron daw tayong dalawang klase ng stocks. Dalawang klase ng shares. Ordinary share and preference share. Kapag ordinary share capital or common stock,
Ito yung represents the residual corporate interest that bears the ultimate risk of loss and receives the benefits of success. So, parang pag sinabing ordinary shares, ito yung ordinary. Meron ka lang limited na rights. Parang normal ka lang, di ba, na shareholder. Pero, yan yung dapat laging meron yung isang company. So, sabi nga, if an entity has only one class of share, it is necessarily is an ordinary share capital. Hindi pwedeng merong preferred, pero walang ordinary. Pero pwedeng may ordinary, pero walang preferred. Eto, 4 basic rights ng ordinary shareholders. Meron ka daw right to attend and vote in shareholders meeting kasi naman shareholder ka pa rin kahit normal ka lang. Right to purchase additional shares. Wait lang pala. Dito sa right to purchase additional shares, lahat naman po ng tao may karapatang bumili ng shares ng corporation, diba? Pero, kapag holder ka ng ordinary shares ng company, sa'yo muna i-offer yung mga bagong shares. Kapag lang walang bumili, galing sa mga lumang shareholders, saka pa lang i-offer sa mga bagong investors. Kaya, meron kang right compared sa mga tao na wala pang hawak na shares. So, right to share in the corporate profits, syempre, no, investor ka at owner ka. Right to share in the net assets upon liquidation. So, kapag bubuwagin na yung corporation, meron ka rin karapatan na makukuha sa net assets. Okay, so pakibasa to, yung story. So, ano may pagkakaiba nun sa preference shares? Kapag preferred stocks, meron silang ano ba tawag doon? Meron silang advantage compared sa ordinary shares holder lang. So, meron silang preference na tinatawag. So, may include priority claims over dividends and net assets. Ibig sabihin, sila muna yung bibigyan ng kita ng corporation. Kapag nabigyan na lahat ng preferred stockholders, saka pa lang bibigyan yung ordinary shares holders. Kung magkano yung matira, yun na lang yung paghahati-hatian nila, ordinary shares. Pati sa liquidation, unang bibigyan ng asset yung mga unang ibabalik yung investment nila preferred shareholders. Okay? So, in exchange for such preference daw, meron din silang kailangang i-sacrifice. Meron din silang walang right. Meron ding right yung ordinary shares na wala sa preference share. Kumpara yung voting rights over election of directors and officers. Okay, so actually marami pang klase ng shares eh. Di ko sure kung dito ba madidiscuss no, sa may parkour yung maraming klase ng shares. Iba't iba yung rights, iba't iba yung pwede nilang makuha kung ano man yung hawak nila na share. Pero itong ordinary at preference, ito yung most common of all. So, share premium. Ano naman tong share premium? Additional paid in capital arises from various sources which include the following. Excess. Lahat ng sobra. Lahat ng excess. So, paano yan? For example, di ba meron tayong par value? And nasabi ko na ba sa inyo noon na yung share capital account natin ay always recorded at the par value. So, what if ibinenta ng corporation yung shares niya na above par value? Ma'am, pwede po ba yun? Hindi ba meron lang silang authorized share capital? So, yung authorized share capital na yun is yung sa number of shares. Diba? Yung number of shares, yun lang yung nalilimit. Pero kung magkano yung presyo nilang ibebenta yan, wala yung limit. So, nagbabago-bago yung market price ng shares. Depende sa supply-demand, ganyan, market trends, parang sa stock market, ganyan. Parang sa crypto lang din, di ba? Nababago-bago yung presyo nila. So, kung magkano man gustong ibenta ng corporation yan, pwede niyang ibenta. Pero, hindi pwede yung mas mababa sa par value. So, actually, bakit naman nila ibebenta ng mas mababa sa par value? Dahil lugi sila dun. Yung par value na yung minimum. So, what if binenta ng corporation yung share niya
Eto, si ABC pa rin, capitalization 1 million, divided by into 10,000 shares with par value na 100. So, ABC ko receives cash subscriptions for 5,000 shares at 120 per share. Okay, so cash subscriptions, ibig sabihin po ba niyan, hindi pa fully paid? So, hindi ibig sabihin yan, hindi pa fully paid. Kapag sinabi ng problem na at 120 per share na ganyan, ibig sabihin, binayaran na yan na buo. So, paano ba yung dating ng problem dito kanina? Eto kasi, pag sinabi lang na ganito na 25% of total subscription was paid, kapag sinabi lang kung magkano lang yung bayad, yun pa yung meron pang part na hindi bayad. Pero, kapag sinabi na ganyan, receives cash subscription, ibig sabihin, cash. Binayaran na nila ng cash. Yung 5,000 shares at 120 per share. I-record na natin yung issuance ng share capital. So, kung cash, makaka-receive tayo ng cash, which is 5,000 multiplied by, ito pala, hindi na kailangang isulat, 5,000 multiplied by 120, kasi yan talaga yung marireceive natin cash. And then, yung share capital, always recorded at the par value. So, 5,000 times 100 lang yan. So, yung, saan pupunta yung sobra? Di sa share premium, yung excess. Yung 20 pesos multiply by 5,000, credit sa share premium na 100,000. Okay, on January 31, 20X1 ABC receives subscription for 2,000 shares at 160 per share. So, paano to? Parang magkaiba yung wording nila. Kasi ito, sabi dito sa unang problem, receives cash subscription. Dito naman, receives subscription lang. Okay. So, kapag sinabi ng problem na receives cash subscription, ibig sabihin, nag-subscribe sila, tapos binayaran na nila ng cash. Pag naman subscription lang yung sinabi, nag-subscribe pa lang. Ala pang cash na ibinabayad. Kaya ang nangyari, 2,000 times 160, subscription receivable pa lang. Kasi nga naman, wala pang cash na binanggit, diba? Tricky rin yung mga problem na to. Kaya, basahin yung mabuti. And then, hindi pa tayo pwede mag-issue ng share capital, kaya subscribe share capital, pero yung subscribe share capital natin ay par value pa rin. And then, share premium, bakit po magre-record na tayo ng share premium, hindi pa naman na-i-issue. So, ganun yon. Kahit hindi pa na-i-issue, basta meron ng subscription, pwede na tayong mag-record ng share premium. So, ayan, even for subscription that are not yet paid. Okay.